Wendy, bilisan mo nga ang kilos mo. Hindi tayo pwede magtagal dito. Nakakahiya na nga sa may-ari ng bahay eh. Ilang beses na tayong pinaalis pero pinipilit ko pa rin manatili. Ngayong wala na talaga tayong choice. Kailangan na nating umuwi sa probinsya. Ma, bakit ba kasi ganun? Pwede naman tayo makiusap ulit. Sanay na ako dito sa Maynila eh. Mayoko nang bumalik sa probinsya. Wala naman tayo mapapala doon. Ayoko na rin dito. Puro kahihiyan na lang ang inabot ko. Hindi ko kasalanan kung hindi nila ako maintindihan. Ang damot lang talaga ng mga tao dito. Eh kung tutuusin, konting tulong lang naman ang hinihingi ko. Hindi kasi konti ang hinihingi mo, ma. Minsan sobra na rin talaga. Kahit ako nahihiya na kapag nakikita ko yung mga kapitbahay na umiiwas na sa atin. Eh ano bang gusto mong sabihin? Ako pa may kasalanan? Ako na nga ang gumagawa ng paraan para mabuhay tayo. Ako pa ngayon ang mali. Hindi naman sa ganun, pero kasi ma, minsan kailangan din nating mahiya. Hindi pwedeng lagi tayong umaasa sa iba. Tama na nga yan. Wala na tayong magagawa. Mag-impake ka na lang dyan. Pagdating natin sa probinsya, may malalapitan pa tayo. May mga kakilala pa ako ron. Hindi tayo maghihirap. Sana nga ma, sana totoo yan. Isa-isang iniimpake ni Remedios ang kanilang mga gamit. Hindi naman ganun karami ang kanilang dala. Ilang damit, ilang lumang gamit at mga bagay na napulot lamang sa kung saan-saan. Ngunit sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi nawawala ang kumpiyansa ni Remedios sa sarili. Para sa kanya, hindi pa ito ang katapusan. Isa lamang itong panibagong simula. Isang pagkakataon para muling makahanap ng taong pwede niyang sandalan. Hindi niya iniisip ang mali sa kanyang ugali. Sa halip, ang mundo ang kanyang sinisisi. Sa isip niya, lagi siyang biktima ng kawalan ng pag-unawa ng iba. Wendy, huwag kang ganyan tumingin ha. Parang pinagsisisihan mo na sumama ka sa akin ha. Tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, wala kang mararating. Hindi ko naman pinagsisisihan, ma. Pero sana lang, kahit konti magbago tayo, para hindi tayo laging pinapaalis. Magbago? Ano ba ang mali sa ginagawa ko? Nanghihingi lang ako ng tulong kapag kailangan. Hindi ba gano'n naman talaga ang buhay? Tulungan? Oo, pero iba kasi yung nanghihingi sa nang-aabuso. Minsan hindi na kasi tama, ma. Ah, ikaw na ngayon na marunong. Eh bakit hindi ikaw magtrabaho? Bakit hindi ikaw ang gumawa ng paraan kung alam mo pala ang tama? Hindi ko naman sinasabing tama ako. Ang gusto ko lang huwag tayong palaging ganito. Wala ka pang nararating pero ang dami mo na sinasabi. Huwag mo akong turuan, Wendy ha. Mas alam ko ang ginagawa ko. Sige na nga, ma. Tatahimik na lang ako. Ang hirap nyo kasing kausap. Makalipas ang ilang oras, tuluyan na silang umalis sa inuupahan nilang bahay. Wala ni isang kapitbahay ang lumapit o nagpaalam. Sa halip, may ilan pang sumilip sa bintana. Tila sinisiguro na tuluyan na silang aalis. Ramdam ni Wendy ang bigat ng eksena ngunit si Remedios tila walang pakialam. Nakataas pa ang kanyang noo habang naglalakad na para bang wala siyang ginawang mali. Sa loob-loob niya, hindi siya ang may problema kundi ang mga tao ang may kulang sa pag-unawa. Tingnan mo sila. Para bang napakalaki ng kasalanan ko sa kanila. Eh kung tutuusin, konting tulong lang naman ang hinihingi ko. Hindi ba sila marunong maawa? Ma, sinabi ko na, hindi na kasi yun konti lang. Alam mo naman yun eh. Huwag mo na akong kontrahin. Pagdating natin sa probinsya, makikita mo, mas maayos ang buhay natin doon. May mga kakilala ko doon at ilang kamag-anak. Saka ang mga tao doon, hindi madamot. Sino ba ang lalapitan natin doon? Si Melay, yung inaanak ko. Mabait yun. Hindi tulad ng mga tao dito sa Maynila. Si Ate Melay, matagal mo na siyang hindi nakikita. Sigurado ka bang okay lang na bigla tayong pupunta sa kanila? Ano ka ba? Ninang niya ako. Utang niya sa akin ang lahat. Hindi niya ako tatanggihan, no? Sana nga ganun pa rin siya. Mahaba ang naging biyahe nila pauwi sa probinsya. Habang umaandar ang sasakyan, unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa matataas na gusali, patungo sa malawak na bukirin. Ngunit habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, mas lalong kinakabahan si Wendy. Hindi niya alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanila. Samantalang si Remedios, kabaliktaran.
tila lalong naging kampante. Sa kanyang isip, may bago na naman siyang lugar na pwedeng sandalan at panibagong pagkakataon para makakuha ng gusto niya. Hay, sa wakas, nakabalik din tayo. Ang sariwa ng hangin dito. Iba talaga sa probinsya. Mas magaan ang pakiramdam. Oo nga, tahimik. Pero parang ang dami nagbago. Parang hindi ko nakabisado ang lugar. Normal lang yan. Matagal din kasi tayong nawala. Pero huwag ka mag-alala. May mga tao pa rin dito na kilala ko. Didiretso ba tayo kay Ate Melay? Oo naman. Doon tayo magsisimula. Sigurado kung maayos na ang buhay niya ngayon. Narinig ko nga na may asawa na raw siyang seaman. Talaga? Ibig sabihin, may pera sila? Ay malamang. At kung may pera sila, mas lalong hindi tayo pababayaan. Sana hindi tayo maging pabigat sa kanila. Hindi tayo pabigat. Tandaan mo yan. Karapatan nating humingi ng tulong sa kanila. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Melay, napahinto si Wendy. Malaki ang bahay. Maayos ang pintura at halatang may magandang buhay nga ang nakatira roon. Samantalang si Remedios, napangiti. Isang ngiting hindi simpleng saya, kundi puno ng interes. Para sa kanya, hindi ito basta bahay. Isa itong pagkakataon. Ayan, kita mo? Hindi ako nagkamali. Maayos ang buhay niya. Sabi ko sa'yo hindi tayo mahihirapan dito. Parang nakakaya namang bigla tayong pupunta. Ano ka ba? Ninang niya ako. Hindi niya ako tatanggihan. Tingnan mo, mamaya lalabas siya dyan at matutuwa pa siyang nandito ko. Sana nga. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ayusin mo sarili mo. Ngumiti ka para magandang dating natin. Sige, Ma. Ito na, kakatok na ako. Dahan-dahang itinaas ni Remedios ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Sa sandaling yun, hindi pa alam ni Melay na ang pagbubukas niya ng pinto, hindi lamang simpleng pagtanggap sa kanyang ninang kundi pagbubukas ng panibagong problema sa kanyang tahimik na buhay. Sa likod ng ngiti ni Remedios, nakatago ang ugaling hindi pa rin nagbabago. At sa tahimik na bahay na yon, unti-unting magsisimula ang isang kwento ng pang-aabuso, pagtitiis at kaparusahan. Ayusin mo nga mukha mo, Wendy. Huwag ka mukhang kawawa. Ngumiti ka. Dapat maayos ang unang tingin sa atin. Ma, kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam kung paano tayo tatanggapin dito. Matagal na rin kayong hindi nagkikita ni Ate Melay Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako basta ibang tao lang sa kanya. Ninang niya ako. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya ako kayang tanggihan. Sana nga, ganun pa rin ang tingin niya sa inyo. Hay nako, sigurado ko Kilala ko ang inaanak ko. Mabait yon. Hindi katulad ng mga tao sa Maynila. Sige na nga, Ma. Bahala na. Noong bahagyang bumukas ang pinto matapos ang ilang sandali, lumitaw si Melay na halatang nagulat sa nakita. Ngunit agad ding napalitan ng tuwa ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng kanyang ninang, lalo na sa ganitong sitwasyon. Sa kabila nito, nanatili ang respeto at kabaitan sa kanyang kilos. Samantalang si Remedios, mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang inaanak na si Melay at ang buong bahay. Ninang, kayo po ba yan? Hindi ako makapaniwala. Kayo talaga. Oo, ako nga. Aba Melay, ang laki mo na. At ang ganda ng bahay mo. Hindi ko inaasahan na ganito na ang buhay mo ngayon. Pasok po kayo, Ninang. Huwag po kayong tumayo dyan. Bakit hindi po kayo nagsabi na pupunta kayo? Ate Melay, pasensya na kung biglaan kami. Ay nako, huwag kayo mag-sorry. Hali kayo, pasok kayo sa loob. Salamat, Iha. Talagang hindi ka nagbago. Mabait ka pa rin. Kayo po ang ninang ko. Natural lang po yun. Pagpasok nila sa loob, agad napansin ni Remedios ang ayos ng bahay. Malinis, maaliwala sa talatang may disiplina ang nakatira. Hindi niya maitago ang paghanga ngunit kasabay nito, may kung anong kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi lang yun paghanga, kundi interes. Si Wendy naman ay tahimik lang.
Halatang naiilang sa paligid at hindi makasabay sa kumpiyansa ng kanyang ina. Melay, ang ganda talaga dito, no? Halatang pinaghandaan. Hindi biro ang ganitong bahay, ah. Ang sarap tumira sa ganitong lugar. Salamat po, Ninang. Pinaghirapan din naman po namin to ng asawa ko, eh. Ay, mabuti ka pa. Maayos na naging asawa mo. Siman pa. Talagang aasenso ang buhay. Ate, ang linis po ng bahay nyo. Ay, normal lang yan, Wendy. May hilig lang talaga ako maglinis. At mukhang kumpleto kayo sa gamit, ha. Wala nang kailangang hanapin. Sakto lang po, Ninang. Sa gilid ng sala, tahimik na nakaupo si Lolo Benedicto sa kanyang wheelchair. Hindi siya agad napansin ngunit mula pa kanina, nakatingin na siya sa dalawa. Hindi nagsasalita subalit malinaw sa kanyang mukha ang obserbasyon. Hindi niya kailangan ng maraming salita para makita ang ugali ng taong kaharap nila. Ay, may kasama pala kayo dito? Ninang, siya po si Lolo Benedicto, lolo ng asawa ko. Lolo, magandang araw po. Magandang araw. Kayo pala ang ninang ni Melay. Oo, matagal na kaming hindi nagkita nitong inaanak kong ito eh. Mukhang biglaan ang pagdating nyo ah. Galing pa po sila sa Maynila, Lolo. May kakaibang bigat sa tono ng matanda. Ramdam agad ang pagdududa. Ngunit si Remedios, tila walang pakialam. Sa halip, mas lalo pa siyang naging komportable sa paligid. Melay, may lotion ka ba dyan? Medyo tuyot na kasi ang balat ng anak ko. Hindi inaalagaan sa Maynila eh. Meron po, Ninang. Sandali lang kukuha ko. Ma, okay lang ako. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Para sa'yo naman yan eh. Eto po, Ninang. Bago pa po yan at hindi ko pa po nabubuksan. Ay, salamat naman. Ang bait mo talaga. Madaling magbigay kung marunong tumigil ang humihingi. Bahagyang nanahimik ang paligid. Ramdam ang bigat ng sinabi ng matanda. Ngunit ngumiti lamang si Remedios. Tila hindi tinamaan. Naku, Lolo. Huwag naman po kayong ganyan. Konting tulong lang naman. Lolo, hayaan niyo na po. Ninang ko naman po siya. Hindi ko naman pinipigilan. Pinapaalala ko lang. Ma, tumahimik ka lang dyan. Ninang, maupo muna kayo. O sige, iha. Unti-unting naging komportable si Remedios sa bahay. Para bang hindi siya bisita kundi bahagi ng lugar. Subalit hindi pa rin nawawala sa isip niya ang tunay niyang pakay. Melay, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yan, Ninang? Ma, pwede ba? Pansamantala lang. Baka pwede kami makitira dito. Dito po? Sa bahay namin? Oo, wala na kasi kaming matutuluyan ngayon. Kababalik lang namin. Wala pa kaming naaayos. Pasensya na po talaga, Ate Melay. Hindi agad nakasagot si Melay. Kita sa mukha niya ang pag-aalangan. Bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Lolo Benedicto. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Hindi ito bahay panuluyan. May kaayusan ang bahay na ito. Ninang ako ng asawa ng apo nyo. Hindi naman ako kung sino-sino lang. Hindi ko binabago ang sinabi ko. Magagalit ang apo ko kapag may ibang tumira dito. Ma, tama na. Lolo, Nahulog sa alanganin si Melay. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ayaw niyang tumanggi, ngunit hindi rin niya kayang suwayin ang lolo. Ninang, pasensya na po. Pero hindi po kayo pwedeng tumira dito. Ganon. Ganon na lang yon. Pero may pwede po akong patirahan sa inyo. Ayoko naman pong pabayaan na lang kayo. May kubo po sa likod ng bahay. Maayos pa naman po yun. May gamit na rin pero kailangan lang linisin. Kubo? Pansamantala lang naman po eh. Di po ba? Ganon lang talaga? Kubo? Ma, okay na rin yun. Wala ba talagang ibang paraan? Yun lang po ang kaya ko sa ngayon. Mas maayos na yun kaysa wala kayong matirhan. Hay, sige na nga. Sa likod ng bahay, naroon ang kubo. Luma ngunit matibay pa rin. May mga lumang gamit sa loob, isang higaan, mesa at ilang upuan.
Kailangan lang linisin para maging maayos tirhan. Sa unang tingin, sapat na yon para sa pansamantala. Subalit sa loob-loob ni Remedios, hindi yun ang inaasahan niya. Hindi yun ang gusto niya. Ngunit wala siyang pagpipilian. At sa simpleng kubong yun, unti-unting magsisimula ang mas malalim na kwento ng pang-aabuso at ang kapalit nito. Wendy, tingnan mo nga itong higaan. Parang konting galaw ka lang lulundo na. Hindi man lang inayos sa mabuti. Ganito ba ang ipapagamit sa atin? Ma, okay na to. At least may matutulugan tayo. Hindi naman tayo pinabayaan ni Ate Melay eh. Oo na, pero sana man lang inayos nila bago tayo pinatira dito. Para bang basta na lang tayo inilagay dito sa pabulok ng kubong to. Ma, huwag ka na magreklamo. Pasalamat ka na lang na pinatira tayo dito. Kaya nga eh, kung hindi lang dahil sa lolo na yon, nasa loob sana tayo ng bahay ngayon. Ma, huwag mo nang sisihin yung matanda. Ay nako, ang damot lang talaga eh. Kitang-kita naman na may kaya sila. Hindi tumitigil sa reklamo si Remedios. Hindi pa man nagtatagal, hindi na siya makontento sa tulong na natanggap nila. Para sa kanya, kulang ang lahat. Sa halip na magpasalamat, mas nangingibabaw sa kanyang pag-iisip na dapat mas higit pa ang ibigay sa kanya. Si Wendy naman, nakikinig lang na tila sanay na sa ganitong ugali ng kanyang ina. Kinabukasan, Wendy, pumunta ka nga sa bahay ni Melay. Tignan mo kung may ulam sila. Wala tayong makain dito. Ma, nakakaya naman. Kadarating lang natin kahapon, manghihingi agad. Ano ba nakakaya doon? Ninang niya ako. Natural lang na tulungan niya tayo. Pero ma, parang sobra na yung tulong na... Wala nang sobra-sobra. Gutom tayo, yun ang importante. Humingi ka na ron. Sige na nga. Ma, sana maghanap ka na ng paraan paano tayo makakain dito nang di nanghihingi sa susunod ah. Oo, sa susunod na. Siya nga pala, tingnan mo na rin kung may sabon ha. Hindi ako sanay na walang maayos sa panligo. sa simpleng utos na yon, nagsimula na agad ang paulit-ulit na paghingi. Hindi man direkta, ngunit malinaw ang proseso. Sa bawat araw, may bago silang kailangan. At sa bawat kailangan na yon, si Melay ang unang naiisip ni Remedios. Hindi niya iniisip kung nakakahiya ba o hindi. Para sa kanya, karapatan niya yon bilang ninang. Ate Melay, nandyan po ba kayo? Ay, Wendy, halika. Kumusta kayo sa kubo? Okay lang po. Nililinis pa namin. Pasensya na po ah. May pinapasabi lang po sana si Mama. Ano yon? Kung pwede raw po mangingi ng konting ulam tsaka sabon po. Ah, sige. Sandali lang, kukuha ko. Siguro naman sa susunod maghahanap na ng pagkakakitaan ng mama mo, Ineng. Para naman may makain kayo at magkaroon ng mga gamit. Hindi yung umaasa na lang kayo sa iba. Pasensya na po, Lolo. Lolo, ako na pong bahala. Eto Wendy, may ulam pa kami. Kunin mo na rin to. Hindi naman masama ang tumulong. Pero sana, hindi araw-araw ganyan. Hindi man malakas ang boses ng matanda, ramdam ang pagkairita sa kanyang tono. Hindi niya tinatago ang kanyang napapansin at hindi rin siya bulag sa nangyayari. Sa kabilang banda, si Melay pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ayaw niyang magkaroon ng gulo sa pagitan ng kanyang ninang at ng kanyang pamilya. Pagbalik ni Wendy sa kubo, Oh, may nakuha ka ba? Oo ma, ito yung ulam tsaka sabon. Ayan, mabuti naman. Hindi tayo pababayaan ng inaanak ko. Pero ma, parang hindi natuwa yung lolo ng asawa niya. Hayaan mo siya, hindi naman siyang nilapitan natin eh. Ma, parang napapansin na niya tayo eh. Eh di napapansin, ano naman, hindi naman tayo magnanakaw ah. Pero ma, tama na nga, kumain ka na lang. unti-unting nawawala ang natitirang hiya ni Remedios. Sa bawat hinihingi niyang napagbibigyan, mas lalo siyang nagiging kampante. Tila ba normal na lang ang lahat. Hindi niya napapansin na may hangganan ng pagtitiis ng ibang tao. Sa isip-isip niya, hanggat may nagbibigay, ayos lang ang kanyang ginagawa. Pagkatapos kumain at maligo, niyaya ni Remedios ang kanyang anak. Wendy, tara, pupunta tayo ulit kay Melay. Ma, kagagaling ko lang dun kanina.
May nakita ko doon na pabango sa sali. Maganda yon. Hihingin ko yon para sa'yo. Mawag na, nakakahiya na talaga. Ano ba nakakahiya? Para naman sa'yo yun eh. Hindi ka na nga maayos tignan no? Kaya dapat magpabango ka lang no? Ma, halika na. Ako nang bahala magsalita. Basta manahimik ka lang. Oo, eto na. Susunod na. Mabilis silang naglakad at pagdating nila sa bahay, Melay, iha? Nandiyan ka ba? Nandito na kami. Ninang, pasok po kayo. Yung pabango mo dun sa sala, nakita ko na hindi mo naman yata ginagamit. Pwede bang akin na lang para kay Wendy? Sige po, hindi ko pa naman nagagamit yon. Ate, okay lang po talaga kung kunin mo na. Para sa'yo yan. Magdadalawang araw pa lang kayo rito pero parang mauubusan na ng gamit ang bahay na to. Naku naman, para pabango lang eh. Pabango ngayon, oo. Pero baka bukas may iba na naman nahihingin. Lolo, hayaan niyo na po. mas naging direkta na ang tono ni Lolo Benedicto. Hindi na ito simpleng obserbasyon. May halong inis na ang kanyang mga salita. Hindi niya pinapalaki ang gulo. Ngunit hindi rin siya pumapayag na tuluyang maabuso ang kabaitan ng asawa ng kanyang apo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya kung anong klasing tao si Remedios. Kita mo, madali lang kausap si Melay. Hindi kagaya ng lolo na yun na laging may sinasabi. Ma, parang hindi na maganda yung ginagawa natin. Ano na naman, nangingi lang naman tayo. Pero araw-araw na, Ma. Eh di araw-araw, kung may nagbibigay, bakit hindi natin kukunin? Ma, napipilitan na lang si Ate Melay eh. Hindi yun napipilitan. Mabait lang talaga yon. Mabait nga, kaya inaabuso na natin. Ikaw naman, ang dami mong iniisip. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging bago ang ganitong eksena. Paulit-ulit na lang at pare-pareho ang takbo. Hingi dito, hingi doon. At sa bawat pagdaan ng oras, mas lalo pang lumalalim ang sitwasyon. Hindi pa man nagsisimula ang pinakamalaking problema, malinaw na ang direksyon. Sa likod ng katahimikan ni Lolo Benedicto, may unti-unting nabubuo na galit. Isang galit na hindi pa niya ipinapakita ng buo, subalit malapit nang sumabog sa tamang pagkakataon. Kinabukasan, Wendy, pansin mo ba? Ang daming pagkain sa bahay nila Melay. Kahit anong oras may nakahanda. Hindi tulad dito sa kubo. Kailangan pa natin maghintay kung may maibibigay. Ma, hindi naman natin bahay yun. Natural lang na sa kanilang pagkain. Hindi naman pwedeng lagi tayo nakaasa. Hindi naman nakaasa agad. Nanghihingi lang kapag kailangan. Eh ngayon, kailangan natin, di ba? Wala naman tayong sariling pagkukunan. Pero ma, araw-araw na lang. Hindi ka ba nahihiya kahit konti? Ikaw naman, paulit-ulit ka na lang. Kung hindi ka sasama, ako na lang ang pupunta. Hindi yun ang point, ma. Ayoko lang dumating sa puntong mapupuno na sila sa atin. Eh kung mapuno sila, problema na nila yon. Hindi ko kasalanan kung madamot lang talaga sila. Ma, mali na yun. Hindi porket meron sila, pwede na nating abusuhin. mas lalo pang naging kampante si Remedios sa mga sumunod na araw. Kung dati nahihiya pa siyang magtanong, ngayon, direkta na siyang pumapasok sa bahay ni Melay na parang siya na ang may-ari. Wala na siyang pakialam kung may masasabi ang iba. Para sa kanya, normal na lamang ang humingi at hindi niya nakikita ang hangganan ng kanyang ginagawa. Melay, nandyan ka ba? Papasok kami ha? Ay, Ninang, nandito po ako. Pasok po kayo. Wow, ang bango naman ang niluluto mo. Ano yan? Adobo po. Sakto. Pwede bang makahingi kami? Wala pa kaming ulam eh. Ma! Sige po, Ninang. Sandali lang. Ikukuha ko kayo. Dagdagan mo na rin ha. Para may matira pa mamaya. Remedios, hindi naman masama magbigay ha. Pero araw-araw na lang ba ganyan? Wala ka bang balak maghanap ng trabaho para kumita? Kasi lahat ng pagkain nyo dito nyo na inaasa. Lolo, konting ulam lang naman po yan. Ulam? Eh halos lahat ng mapapakinabangan nyo hinihingi nyo eh. Eh, kailangan namin eh. Kailangan nyo, pero hindi ibig sabihin kami sasalo lagi.
Magbanat din kayo ng buto para mabuhay. Habang tumatagal, hindi na napipigilan ni Lolo Benedicto ang kanyang pagkainis. Hindi na ito simpleng pagpunalang. Ramdam na ramdam ang kanyang pagod sa sitwasyon. Nakikita niya kung paanong unti-unting nasasanay si Remedios sa paghingi at kung paano rin nahihirapan si Melay na tumanggi. Ngunit sa kabila nito, pinipili pa rin ng dalaga ang magpasensya. Lolo, ayos lang po. Saka intindihin na lang po natin na wala pa silang pagkakakitaan sa ngayon. Kita mo, mabait talaga ang inaanak ko. Hindi katulad ng iba dyan na ang daming sinasabi. Ma, ang bibig mo. Hayaan mo ko. Totoo naman eh. Ma, hindi na maganda to. Parang nasanay ka na sa ganyang ugali mo. Eh di nasanay. Eh ano ngayon? Paano kung dumating yung asawa ni Ate Melay? Eh di mas maganda, mas maraming pera, mas maraming maibibigay. Ma, hindi ganun yun. Ikaw talaga, ang dami mong iniisip. Unti-unting lumalalim ang sitwasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkain o simpleng gamit. Naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Remedios ang pagpunta sa bahay ni Melay. Sa bawat pagbisita, mas lalo siyang nagiging komportable. At sa bawat pag-uusap, mas lumalalim ang tensyon sa pagitan niya at ni Lolo Benedicto. Wendy, napansin mo ba yung kwarto sa gilid? Parang may bago silang gamit doon. Ma, huwag ka na mag-ikot-ikot, nakakahiya. Ano ba nakakahiya? Titingin lang naman ako. Ma, please naman. Sandali lang, titignan ko lang. Hindi ka dapat pumapasok dyan. Ay, Wendy, halika dito, tignan mo to. Ano na naman yan, ma? Grabe, ang laki ng TV, ang ganda. Halatang mamahalin. Ma, huwag ka nga maingay. Baka marinig ka nila eh. Sayang naman kung hindi ginagamit to. Parang naka-display nga lang eh. Ninang, ginagamit po yan ni Lolo. Diyan po siya nanonood sa kwarto. Ganon ba? Eh, matanda na yon. Kahit maliit na TV nga lang, pwede na sa kanya eh. Ma! Melay, pwede bang sa amin na lang to? Wala naman kayong bisita lagi, di ba? Ninang, pasensya na po. Hindi po pwede. Regalo po kasi yan sa lolo. Regalo? Eh di mas lalong sayang kung hindi napapakinabangan. Ginagamit ko yan. Hindi yan nakadisplay lang dyan. Pinapakinabangan ko yan. Eh lolo, pwede naman kayo manood dun sa sala na lang. Pwede ba? Hindi ko kailangan ipaliwanag kung saan ko gusto manood. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Hindi na ito simpleng paghingi. Iba na ang tono ng usapan. Hindi na lamang si Melay ang nahihirapan kundi ramdam na rin ang pagtutol ni Lolo Benedicto. At sa unang pagkakataon, malinaw na hindi lahat ibibigay kay Remedios. Ang damot nyo naman pala eh. Akala ko ba mabait kayo? Ninang, hindi po sa ganon. Hindi lang po talaga pwede. Hindi pwede? O ayaw nyo lang? Ma, tama na. Tumahimik ka nga. Remedios, hindi lahat ng nakikita mo pwede mong hingin. Eh ano ba masama kung humingi? Hindi naman ako nagnanakaw. Pero parang gano'n na rin ang dating. Grabe naman kayo magsalita. Ninang, wag na po natin pag-awayan to. Hindi ako nagsimula nito. Tahimik lang ang buong bahay matapos ang usapan. Hindi na tulad ng dati ang pakiramdam. May lamat na ang relasyon nila. Hindi na ito simpleng tulong at pasasalamat. Unti-unti nang lumilitaw ang tunay na ugali ni Remedios. At unti-unti na ring nauubos ang pasensya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Wendy, tara na nga. Wala na tayong makukuha dito. Ma, sabi ko tara na. Sige na nga. Nakakaya sila. Ang damot. Ma, hindi sila madamot. Tayo nakakaya. Sobra na tayo. Lagi mo na lang talaga akong kinokontra. Kasi mali na, ma. Hindi ako mali. Madamot lang talaga sila. Bahala ka nga, ma. Sa kanilang pag-alis, hindi nawala ang galit ni Remedios. Sa halip, mas lalo pa itong tumindi. Para sa kanya, hindi siya ang may mali kundi ang mga taong tumatanggi sa kanya. Subalit sa likod ng galit na yon, may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Isang desisyon na magdadala ng mas mabigat na kapalit.
Isang hakbang na hindi na niya mababawi sa oras na maisagawa niya ito. Samantala, Tingnan mo nga, Wendy. Ganun na lang yon. Hindi man lang ako pinagbigyan. Para TV lang, ganun na agad ang trato sa akin. Hindi naman kasi basta-basta TV yon. Regalo yun sa lolo ng asawa ni Ate Melay. Sinabi na nga niya na importante yun sa matanda eh. Ano kung regalo? Hindi ba pwedeng ipahiram? O ibigay na lang sa mas nangangailangan? Tayo nga halos wala na. Hindi naman lahat ng gusto natin dapat ibigay sa atin. Tsk, lagi mo na lang ako kinukontra. Hindi mo ba nakikita kung paano nila tayo tratuhin? Hindi nila tayo tinatrato na masama. Sadyang sobra ka na lang talaga. Hindi ako sumusobra. Sila ang madamot. Mga walang kwenta. Bahala ka nga, Ma. Basta ako ayoko na ng gulo. hindi pa rin mawala sa isip ni Remedios ang nangyari. Para sa kanya, hindi siyang nagkamali. Sa halip, pakiramdam niya ay siya pang napahiya. Sa bawat pagbabalik ng eksena sa kanyang isip, mas lalo siyang nagagalit. Hindi niya matanggap na may bagay na ipinagkakait sa kanya, lalo na ng harapan. Sa kanyang pananaw, hindi yun simpleng pagtanggi. Isa yung insulto. Wendy, dito ka lang sa kubo ha. Huwag kang susunod sa akin. Saan ka na naman pupunta? May kukunin lang ako. Sandali lang. Huwag ka nang bumalik dun, Ma. Kagagaling lang natin dun. Sabi ko sandali lang. Huwag ka na magtanong. Kinakabahan ako sa ginagawa mo. Wala kang dapat ikabahala. Alam ko ang ginagawa ko. Pakiusap lang. Manahimik ka na lang muna dyan. Umalis si Remedios at nagtungo muli sa bahay ni Melay. Walang ibang tao sa sala nang dumating siya. Bukas ang pinto at tahimik ang paligid. Alam niyang nasa loob ang matanda, ngunit hindi siya nagpakita. Dahan-dahan siyang dumiretso sa kwarto kung saan naroon ang TV na kanina pa bumabagabag sa isip niya. Kinuha niya ang dala niyang maliit na bote ng aseton at walang pag-aalinlangang ibinuhos yun sa likod ng TV. Doon pa sa may mga butas na parte. Hindi siya nagmadali na para bang sinigurado niyang papasok ang likido sa loob ng makina. Pagkatapos ng ginawa, maingat siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Hindi niya alam na sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, tahimik siyang pinagmamasdan ni Lolo Benedicto. Hindi ito nagsalita at hindi rin siya pinigilan. Ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang matinding galit na pilit niyang pinipigilan. Remedios, Nandyan pala kayo. anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ano? Wala ah. May titingnan lang sana ako. Titignan? May dala ka pang aseton? Ito ba? Para lang sana linisin ang kamay ko. Sa loob ng kwarto ko? Nagkataon lang na nandito ko. Ay, dami niyo naman sinasabi. Huwag mo kong gawin tanga, Remedios. Bakit? Wala naman akong ginagawa masama ah. Nakita ko ang ginawa mo. Ano? Natahimik ka ngayon? Maliit na bagay lang naman yon. Maliit? Oo, TV lang naman yon no? Regalo yun sa akin. Di sana hindi nyo na lang ipinagkait. Kaya mo ba sinira? Hindi ko sinira. Nagkataon lang. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. Tahimik ang sumunod na sandali. Walang sumigaw, walang nagtaas ng boses. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay ramdam sa bawat titig. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Alam ni Lolo Benedicto ang totoo. At alam din ni Remedios na nahuli siya. Ngunit sa halip na manghingi ng tawad, pinili niyang panindigan ang ginawa niya. Umalis ka na. Alis naman talaga ako. At huwag ka nang papasok dito kung hindi ka marunong rumespeto. Respeto? Kayo nga hindi marunong magbigay. Hindi lahat ng gusto mo ay bibigay sa'yo. Di sana tinago nyo. Hindi ako magtatago sa sarili kong bahay. Bahala na nga kayo. Madamot. Dahan-dahang umalis si Remedios na tila walang pakialam sa nangyari. Wala siyang pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, may kakaibang kasiyahan na parang nabawi niya ang galit na kanina pa niya dinadala. Para sa kanya, patas lang ang ginawa niya. Samantala, naiwan si Lolo Benedicto sa loob ng kwarto. Tahimik siyang nakatingin sa TV.
Alam niyang hindi na ito gagana tulad ng dati. Hindi siya agad kumilos, hindi sumigaw. Subalit sa loob-loob niya, malinaw ang isang bagay na hindi niya palalampasin ang ginawa ni Remedios. Hindi na ito simpleng inis. May hangganan ng pasensya at sa pagkakataong yun, napuno na siya. Sa labas, naglalakad si Remedios pabalik sa kubo na parang walang nangyari. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng desisyong ginawa niya may kapalit. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. At sa sandaling yon, nagsimula ng isang tahimik na paghihiganti. Melay, halika nga dito. May kailangan akong sabihin sa'yo. At ayoko na itong ipagpabukas pa. Ano po yan, Lolo? Bakit parang seryoso kayo? May nangyari po ba? Oo, may nangyari at hindi maganda. Tungkol ito sa ninang mo. Kay Ninang? Bakit po? Ano na naman ang ginawa niya? Yung TV ko, nasa kwarto, hindi na gumagana. At hindi yung basta nasira lang. Ha? Paano po? Kanina lang maayos pa yun ah. Hindi lang basta nasira. Nakita ko pa kung sino ang gumawa para masira ang TV na yon. Ano? Sino po? E di yung ninang mo. Napatigil si Melay sa narinig. Hindi agad siya nakapagsalita. Halata sa mukha niyang nahirapan siyang tanggapin ang sinabi ng matanda. Kilala niya si Remedios bilang mapilit at mahilig manghingi. Ngunit ang manira ng gamit, ibang usapan na yon. Hindi basta-basta paratang ang sinabi ni Lolo Benedicto, lalo na kung nakita niya mismo. Lolo, sigurado po ba kayo? Hindi po kaya nagkamali lang kayo ng nakita? Hindi ako nagkakamali. Nakita ko siya mismo sa loob ng kwarto. Ano pong ginawa niya ron? May hawak siyang bote ng aseton. Binuhusan niya yung likod ng TV doon sa may butas. Lolo, bakit naman niya gagawin yun? Dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Grabe naman po. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganun. Matagal ko nang napapansin ang ugali niyang ninang mo. Simula nang dumating sila dito, may pakiramdam na ako na hindi maganda. Ngayon naman sumobra na siya. Pasensya na po, Lolo. Ako na po ang kakausap sa kanya. Hindi na nagtagal si Melay. Halatang hindi siya mapakali. Agad siyang lumabas ng bahay at dumiretso sa kubo kung saan nakatira sina Remedios at Wendy. Hindi niya naiisip kung paano niya sisimula ng usapan. Ang tanging gusto lamang niya, malaman ang totoo. Ninang, nandyan po ba kayo? Ay, Melay, anong meron? Bigla ka napunta rito. Ate Melay, pasok po kayo. Ninang, may itatanong lang po sana ako. Ano yon? Parang ang seryoso mo naman. Ninang, pumunta po ba kayo sa kwarto kanina? Sa kwarto? Anong kwarto? Yung sa gilid po, kung nasan yung TV ni Lolo. Nako, may ginawa po ba kayo dun sa TV? Ano bang ibig mo sabihin? Ninang, nasira na po kasi yung TV. Sandaling natahimik si Remedios. Hindi siya agad sumagot. Ngunit makikita sa mukha niya ang pag-iwas. Agad din niyang inayos ang sarili niya at nagsalita na parang walang nangyari. Nasira? Bakit ako ang tinatanong mo? Kasi po, sinabi ni Lolo nakita niya raw po kayo. Ha? Ano? Ako? Sinira ko daw yung TV? Hindi totoo yan, no? Ano bang pinagsasasabi ng matandang yon? Ninang, sinabi niya po na binuhusan niyo raw po ng aseton yung likod. Ay nako, ang kapal naman ng mukha niya. Ako pa talaga ang pagbibintangan niya? Ninang, totoo po ba? Hindi! Bakit ko naman sisirain yon? Anong mapapala ko? Hindi ko rin po alam. Kaya nga po ako nagtatanong. Di dapat, hindi ka agad naniwala sa kanya. Hindi agad nakasagot si Melay. Ramdam niya ang tensyon. Gusto niyang maniwala sa ninang niya. Ngunit malinaw din sa kanya na hindi basta magsasalita si Lolo nang walang basihan. Melay, isipin mo nga, ninang mo ko. Ilang taon na tayo magkakilala. Opo, ninang. Tapos isang salita lang na matandang yon, maniniwala ka agad? Hindi naman po sa ganun.
ano ngayon? Mukha ba akong maninira ng gamit? Ma, tama na yan. Tumahimik ka nga, Wendy. Ninang, gusto ko lang pong malinawan. Wala kang dapat linawin dahil wala akong ginawa. Unti-unting nagiging defensive si Remedios. Hindi na siya kalmado. Halata sa tono niya na naiinis siya. Ngunit pilit niyang binabaliktad ang sitwasyon. Alam mo kung bakit sinasabi niya yan? Dahil ayaw niya sa akin. Ha? Bakit? Totoo naman Simula pa lang, hindi niya na ako gusto. Kita mo naman kung paano siya magsalita, di ba? Ayaw niya na tinutulungan mo ang ninang mo. Kaya ngayon, gumagawa siya ng kwento para mapaalis ako dito. Ma, sigurado ka po ba na... Sinabi ko na, Wendy, tumahimik ka! Ninang, hindi ko po alam kung sino ang paniniwalaan ko. Eh di malinaw na hindi mo ko pinaniniwalaan. Natahimik si Melay. Nahirapan siyang sumagot. Ayaw niyang makasakit, ngunit hindi rin niya kayang baliwalain ang sinabi ng matanda. Akala ko pa naman kakampi kita. Ninang mo ko Para mo na rin akong ina. Alam mo namang matalik na kaibigan ko mama mo. Kung nabubuhay pa sana siya. Ninang, pero mukhang mas pinili mong paniwalaan yung matanda na yon. Hindi naman po sa ganon. Ganon na rin yon. Isang sabi lang niya, duda ka agad sa akin. Ate Melay, pasensya na po. Huwag ka na magsalita, Wendy. Huwag kang makisali dito. Ninang, hindi ko po intensyon na saktan kayo. Huminga ng malalim si Remedios. Nagkunwari siyang nasasaktan. Hindi nagalit ang ipinakita niya kundi sama ng loob. Alam mo, Melay, nakakaano lang kasi. Ang bilis mo magbago. Hindi po ako nagbago, Ninang. Hindi? Dati kahit anong sabihin ko, pinapakinggan mo. Ngayon din naman po kahit papano binibigyan ko kayo ng... Hindi na. Ngayon, mas pinapakinggan mo na sila kesa sa akin. Hindi po ganun, Ninang. Hayaan mo na. Naiintindihan ko na. Ma, sabi ko tama na. Hindi na nagsalita si Melay. Kita sa mukha niya ang pagkalito. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang sitwasyon. Sa huli, mas pinili niyang wag na lang palakihin ang gulo. Ninang, sige po. Hayaan na po muna natin. Babalik na po muna ako sa bahay. Sige, kung yan ang gusto mo. Ate, pasensya na po talaga. Okay lang, Wendy. Tahimik na umalis si Melay. Hindi niya nakuha ang sagot na hinahanap niya. Ngunit sa loob-loob niya, may duda na hindi mawala-wala. Samantalang si Remedios na natiling matigas ang mukha. Para sa kanya, napapaniwala niya ang sitwasyon. Ngunit hindi niya alam, hindi pa tapos ang lahat. Hanggang isang araw, tinawagan ni Remedios ang kaibigan niyang bakla na nagtatrabaho sa abroad. Hello, Rixie. Kumusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkausap Remy, ikaw ba yan? Nasaan ka? Bakit hindi ka na tumawag? Uy, babae hindi mo pa ako nababayaran. Ay, nandito na ako sa probinsya ngayon. Wala na kasi kami matuluyan sa Maynila. Alam mo naman, mahirap ang buhay doon kapag walang tumutulong. Eh ikaw, kumusta ka na dyan sa abroad? Ayos naman ako dito. Ano? Bakit bigla kang tumawag? Magbabayad ka na ba ng utang mo? Ay, yun na nga Eh kasi naman, alam mo na, medyo gipit lang ngayon. Kababalik lang namin dito sa probinsya. Wala pa maayos na pagkakakitaan. Naisip lang kita, baka pwedeng makahiram ulit kahit konti. Ibabalik ko rin pag nakaahon na kami, Rixie. Ano? Naku naman. Akala ko pa naman babayaran mo na ako. Ay, sige naman na, Rixie. Maawa ka naman sa amin ni Wendy. Ilang araw na kaming walang maayos na pagkain dito. Pangako, babayaran kita kapag nakahanap na ako ng mapagkakakitaan dito. Ay naku, magkano bang kailangan mo? Kahit magkano, Rixie. Kahit pagsimula lang, panggastos lang namin dito ni Wendy na kahit papano makabangon lang ulit. O sige, padadalang kita. Pero Remy sana gamitin mo na maayos. Ay oo naman. Salamat Alam ko talaga na hindi mo ko pababayaan. Ikaw lang talaga ang maaasahan ko. O sige, hintay mo na lang Ipapadala ko mamaya. Salamat talaga, bakla. Maraming salamat. Pagbaba ng tawag, agad na nag-iba ang aura ni Remedios. Kaninang nakasimangot, ngayon ay halatang gumaan ang pakiramdam.
Para bang biglang may solusyon ng lahat ng problema niya. Hindi niya iniisip kung kailan niya babayaran. Ang mahalaga, may darating na pera. Sa gilid, nakaupo si Wendy at tahimik na nakamasid. Sanay na siya sa ganitong eksena. Wendy, narinig mo yon? Padadalan tayo ng pera. Buti na lang talaga may kaibigan pa akong maaasahan. Hindi tulad dito na kailangan mo pa magpaliwanag bago ka tulungan. Narinig ko, Ma. Pero hanggang kailan tayo ganito? Lagi na lang tayong umaasa sa iba. Ano ba masama doon? Kung may tumutulong, edi tanggapin natin. Hindi naman nila ikamamatay yon. Hindi naman sa masama. Pero nakakahiya na kasi. Parang wala na tayong sariling ginagawa. Ay naku Wendy, huwag mo ako simulan dyan ha. Kung hindi ako kikilos, anong kakainin natin? Pero Ma, tama na. At least ngayon, may paparating na pera. Habang nagsasalita si Remedios, napansin ni Wendy ang isang bagay. Hindi niya agad pinansin kanina ngunit habang tumatagal, mas nagiging halata. Ma, teka lang. Oh, ano na naman? Napansin mo ba? Parang ang laki yata ng tiyan mo. Ha? Ano ka ba? Huwag mo sabihin pinag-iisipan mo ako na buntis. Hindi, seryoso ko. Parang mas malaki siya kaysa dati. Malamang, ano pa bang aasahan mo? Wala tayong ginagawa dito kundi kumain. Siyempre, tataba ako. Pero ang bilis naman yata, Ma. Ang arte mo, ilang araw lang naman tayo nandito eh. Tsaka lagi tayo may ulam galing kina Melay. Masasarap palagi, kaya natural lang yung natataba ako. Ewan ko ha, parang iba kasi Ma. Wala yan, taba lang yan. Huwag mo nang palakihin. Tahimik sandali si Wendy. Hindi siya kumbinsido sa sagot ng kanyang ina. Ngunit hindi na siya nakipagtalo pa. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi rin naman siya nito pakikinggan. Ma, kung ganyan, baka dapat maghanap ka na ng trabaho. Kahit maglaba man lang, para may sarili tayong pera. Maglaba? Dito? Oo Ma, para hindi tayo umaasa sa iba. Anong akala mo dito? Maynila? Na bawat bahay naghahanap na maglalaba? Di magtanong ka. Walang ganon dito. Dito sa probinsya, hindi tamad ang mga tao. Sila mismo ang gumagawa ng gawain bahay nila. Hindi sila tulad sa Maynila na umaasa sa iba. Pero Ma, hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Ano bang gusto mo mangyari? Maghanap ako kahit wala naman? Gusto ko lang na may sarili tayong ginagawa. Meron na nga eh. Humihingi tayo kapag kailangan. Hindi yung trabaho, Ma. Ano ngayon? Nakakakain naman tayo ah. Unti-unting tumataas ang tono ng usapan. Halatang hindi na ito simpleng argumento lang. Para kay Wendy, pagod na siya sa ganitong sistema ngunit para kay Remedios, normal lang ang lahat. Ma, hanggang kailan tayo aasa kay Ate Melay? Lahat na lang siya ang nagbibigay sa atin. Hanggang nagbibigay siya, di tanggapin natin. Nakakahiya na, Ma. Huwag ka mahiya. Gusto mo makakain na masarap? Pwes, tanggalin mo ang hiya mo sa katawan. Paano hindi mahihiya? Halos araw-araw na tayong humihingi. Di ibig sabihin, kaya niya magbigay? Hindi yun ang punto, Ma. Ano ba kasi ang gusto mo marinig? Ay, gusto ko lang na matuto tayong tumayo sa sarili natin, yun lang. Matagal ko nang ginagawa yan. Hindi na, Ma. Ano? Ikaw na ngayon ang magaling? Hindi ko sinasabing magaling ako. Ganun ang dating sa akin eh. Parang ikaw pa ang tama at kailangan ko sundin. Ma, makinig ka naman sa akin. Hindi na kailangan. Alam ko ang ginagawa ko. Pero Ma, paano kung tumigil na si Ate Melay sa pagbibigay sa atin? Di saka tayo mag-iisip. Kailan pa? Kapag wala na tayong makain? Huwag mong pangunahan kasi. Pero Ma, ang sabi ko, kapag sinabi na niyang hindi na siya magbibigay, dun tayo kikilos. Hindi na nakapagsalita si Wendy. Napailing na lang siya. Alam niyang wala siyang mapapala. Samantala, si Remedios ay tila walang pakialam. Umupo siya at hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi niya napansin na may kakaiba na rito. Para sa kanya, simpleng pagtaba lang yun. Wendy, huwag mo na masyadong isipin yan. Darating ang pera mamaya. Makakabili tayo ng kailangan natin. Kaya tigilan mo na ang pag-iisip dyan. Wala kang mapapala. Hindi ko lang kasi maiwasan. Ay,
Alam mo, dapat sa buhay marunong kang dumiskarte. Katulad ng sinabi ko kanina sa kaibigan ko. O di ba? Easy money. Sa simpleng usapan na yon, malinaw ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang isa kontento sa pag-asa sa iba. Ang isa naman, unti-unting nagigising sa realidad. Subalit habang abala sila sa pagtatalo, hindi nila napapansin na may mas malaking problemang papalapit. Ang simpleng paglaki ng tiyan ni Remedios ay hindi lang dahil sa pagkain. At sa mga susunod na araw, doon pa lang nila mararamdaman ang totoong dahilan. Kinabukasan, Wendy, bakit parang ang bigat ang pakiramdam ko ngayon? Hindi ko maipaliwanag pero kahit nakaupo lang ako, parang may nakadagan sa tiyan ko. Kanina pa ako hindi mapakali. Hindi naman ako ganito kahapon. Parang may nagbago talaga sa loob ng katawan ko. Ma, kahapon ko pa sinasabi sa'yo yan pero ayaw mo lang pansinin. Hindi na normal ang tiyan mo. Hindi siya yung tipong tumaba lang dahil sa kain. Ibang itsura niyan. Parang may sariling hugis at hindi pantay. Ikaw naman kasi, lahat na lang ginagawan mo ng kakaiba. Malamang sa malamang tumaba lang ako. Ilang araw ba tayong puro kain mula sa inihingi natin? Siyempre, lalaki talaga ang tiyan ko. Hindi mo ba naiisip yon? Iniisip ko nga po yun, Ma. Pero kahit anong isip ko, hindi pa rin tugma. Kahit tumaba ang tao, hindi ganitong itsura. Parang, basta hindi ko maipaliwanag. Ay nako, wala naman akong nararamdaman sakit. Kung may masakit siguro, doon ako mag-aalala. Pero ito, parang kabag lang o busog lang naman yata ako. Saka baka napagod lang ako kahapon. Di ba nga, pumunta tayo sa palengke kahapon nung nagpadala si Rixie. Malayo rin na nilakad natin. Baka napagod lang ako, kaya malamya tong katawan ko. Pero Ma, kanina mo lang sinabi na parang may kumukulo sa loob at hindi ka mapakali. Hindi na yan simpleng busog lang. Hindi ko alam kung bakit pinapalaki mo to. Ayoko lang na iniisip mo agad na may masama. sandaling natahimik ang dalawa. Hindi na sumagot si Wendy, ngunit hindi siya mapakali. Nakatingin lang siya sa tiyan ng kanyang ina. Kahit anong pilit niyang baliwalain, mas lalo itong nagiging kapansin-pansin. Ma, humiga ka kaya muna sandali. Baka pagod ka nga lang talaga. Minsan kasi ganun pag napagod ang katawan, nag-iiba ang pakiramdam. Kaya nga Tsaka, nakakainis din ang pakiramdam na to. Parang hindi ako mapakali kahit anong pwesto ko. Mas lalo ka mahihirapan kung ipipilit mo sa sarili mong okay ka. Matulog ka na lang muna, total wala ka namang ibang gagawin. Sandali nga, titignan ko nga muna tong tiyan ko. Lumapit si Remedios sa salamin. Hindi niya agad inangat ang damit. Ilang segundo siyang nakatingin lang na parang pinipilit kumbinsihin ang sarili na wala namang mali. Dahan-dahan niyang inangat ang damit dahilan upang mamilog ang kanyang mga mata. Wendy, lumapit ka nga dito. Parang hindi nga to normal. Patingin, Ma. Tingnan mo mabuti, Hindi ba parang may nakaangat sa balat ko? Ma, bakit ang daming ugat? Ano yan? Oo nga Hindi lang basta ugat. Tignan mo, ang lalaki. Parang nakaumbok. Napaatras si Wendy. Hindi na siya makalapit at kitang-kita ang takot sa mukha niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nasa tiyan ng kanyang ina. Ma, hindi na to normal. Kahit anong isipin natin, hindi to dahil sa pagkain. Walang ganitong pangyayari sa katawan ng tao, Ma. Ang daming ugat sa tiyan mo. Asul na mga ugat at talagang malalaki pa. Pwede ba? Huwag mo akong takutin lalo. Hindi ko kaya yung ganitong iniisip. Hindi kita tinatakot, Ma. Nakikita natin pareho. Hindi na to pwedeng baliwalain pa. Hindi pwede. Hindi pwede mangyari to sa akin. Wala akong ginawa masama para magkaganito. Ma, hindi ito tama. Hinawakan ni Remedios ang kanyang tiyan. Doon niya mas naramdaman na hindi lang basta kakaiba. May gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan at ramdam na ramdam niya yun. Wendy, may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Ano? Sa loob, parang may gumagapang o kumikirot na gumagalaw. Aray, ano to? Aray, gumagalaw talaga sa loob. Tama na. Kailangan na natin magpatingin. Hindi na to pwedeng ipagpaliban. Saan tayo pupunta? Wala nga tayong pera Ubus na yung binigay sa atin ni Rixie kahapon. Pero, Ma... Tama. Humingi tayo ulit ng tulong kay Melay. Siguradong matutulungan niya ako. Sige na.
Puntahan mo na ang ate Melay mo, Wendy. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka lalo pang lumala itong tiyan ko. Pero ma, sige na. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Akala ko simpleng taba lang. Ang akala ko normal lang ang lahat. Ano kaya ito? Kaya nga sinasabi ko sa'yo pero ayaw mo naman makinig sa akin. Wendy, natatakot ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Bakit kaya nagkaganito? Magagamot pa kaya to? Saka anong gumagalaw sa loob ng tiyan ko? Ngayon, malinaw na kay Remedios na hindi na ito simpleng pagbabago sa katawan. May nangyari na hindi niya kayang ipaliwanag. At sa unang pagkakataon, hindi niya na kayang itanggi ang takot. At ang mas nakakahindik pa, pakiramdam niya, nagsisimula pa lang ang lahat ng bangungot sa kanyang buhay. Wala na siyang naisip na pwedeng mahinga ng tulong kung hindi si Melay. Alam niyang ito lang ang makakatulong sa kanya at hindi siya nito pababayaan. Wendy, bilisan mo na. Hindi ko na kaya maghintay dito. Parang lalong lumalala yung sakit ng tiyan ko. Kanina pa ito pabalik-balik tapos ngayon parang mas humihigpit na sa loob. Hindi ko na kayang tiisin kung patatagalin pa natin. Ma, dahan-dahan lang tayo. Nakikita ko na hirap ka na maglakad. Humawa ka sa akin ng maayos para hindi ka matumba. Konti na lang, nandun na tayo sa bahay ni Ate Melay. Wala akong pakialam kung mahirapan ako maglakad. Ang importante, makarating tayo. Kailangan niya akong tulungan. Wala na akong ibang malalapitan kundi siya lang. Sana nga ma, maintindihan niya tayo. Pero kung sakaling wala siyang maibigay, huwag ka sana magalit agad. Hindi naman lahat ng oras may pera siya. Hindi pwede yun. Kailangan niya akong tulungan ngayon. Hindi na itutulad ng dati na pwede ko ipagpaliban. Iba na ang nararamdaman ko. Sige ma, nandito na tayo. Ate Melay, nandyan po ba kayo? Ate, pakiusap, kailangan namin kayo. Wendy, ano nangyari? Bakit parang nagmamadali kayo? Ninang, okay lang po ba kayo? Melay, hindi na ako okay. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Tingnan mo tong tiyan ko. Lumalaki na at parang may gumagalaw sa loob. Kailangan ko magpatingin. Pairam naman muna kahit konti lang para makapagpa-check up ako. Ninang, pasensya na po talaga. Wala pa po kasi akong pera ngayon. Hindi pa po nakakapagpadala ang asawa ko. Kung meron lang po talaga, hindi ko po kayo tatanggihan. Ngayon mo pa talaga pinairal ang pagiging madamot mo kung kailang kailangan na kailangan ko, Melay. Ngayon pa talaga na hirap na ako saka mo sasabihin na wala kang maibibigay. Ma, wag namang ganon. Narinig mo naman ang sabi ni Ate Melay Tumahimik ka. Ikaw lagi ang kumakampi sa iba. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko ngayon? Hindi na ito biro. Ninang, hindi po ako madamot. Kung meron lang po talaga, ibibigay ko naman agad sa inyo. Alam niyo po yun. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Dati, konting hingi lang bigay ka agad. Ngayon na may kailangan ako, bigla ka nang walang maibigay. Ano yon? Umalis na tayo. Wala rin naman pala tayo mapapala rito. Ang akala ko pa naman matutulungan ako ng babaeng yan. Yun pala ganito lang din. Ninang, sandali po. Wala na. Huwag ka na magpaliwanag. Naiintindihan ko na kung anong klaseng tao ka. Tahimik na umalis si Remedios kasama si Wendy. Hindi na sila lumingon pa. Mabigat ang bawat hakbang. Hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa galit na nararamdaman ni Remedios. Sa likod nila, naiwan si Melay na hindi makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kanyang ninang. Kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Lolo, gano'n na po ba talaga ang tingin niya sa akin? Kahit anong gawin kong pag-intindi, parang kulang pa rin. Kaya nga imbis na magpakumbaba para matulungan, may gana pang magalit. Hindi na siya nahiya sa ginawa niyang paninisi sa'yo. Lo, hayaan niyo na po. Nagalit lang po siya kasi akala niya hindi ko siya mabibigyan. Siguro natakot lang din siya sa nararamdaman niya. Hindi takot ang nakita ko, kundi ugali na ayaw magpakumbaba. Kahit nahihirapan na hindi pa rin marunong umami ng mali. Naiintindihan ko po kayo, Lo. Pero ninang ko pa rin po siya. Ayoko naman pong pabayaan na lang siya lalo na ngayon na mukhang may sakit talaga siya. Hindi ko sinasabing pabayaan mo, pero dapat matuto siyang magpakumbaba. Hindi yung kahit tinutulungan na,
Siya pa ang galit. Lo, pag nagpadala si Ben, bibigyan ko po siya ng pampacheck up ha. Para wala na siyang masabi at para makatulong din sa kanya. Ay, ikaw ang bahala, Melay. Masyado ka mabait. Sana lang hindi ka maubos sa kakabigay sa taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi naman po ako naghihintay ng kapalit, Lo. Ang gusto ko lang po, makatulong. Sana lang matuto siya bago pa mahuli ang lahat. Napabuntong hininga na lang si Lolo Benedicto. Tahimik siyang nakatingin sa labas. Alam niya na may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat. Ngunit hindi pa niya sinasabi. Para sa kanya, may oras ang lahat. Samantala sa kubo, halos hindi na makaupo ng maayos si Remedios. Pagkapasok pa lang nila, napahawak na siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi na katulad kanina. Mas matindi na at hindi niya na kayang tiisin. Wendy, ang sakit. Hindi ko na kaya. Parang may pumipitik sa loob ng tiyan ko. Parang may gustong lumabas. Ano ba nangyayari sa'yo, Ma? Umiga ka nga muna dito. Huwag kang gumalaw masyado. Hindi ako makahanap ng pwesto. Kahit anong gawin ko masakit. Parang pinipilipit ang loob ko. Ah, Wendy! Kumalma ka nga lang, Ma. Baka lalo lang lumala kung magpapanik ka. Paano ko kakalma kung ganito kasakit? Parang may kumakain sa loob ko. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ko. Napaupo si Wendy sa tabi ng kanyang ina habang pinipigilan ang sarili na umiyak. Wala siyang magawa kundi hawakan ang kamay nito. Sa harap niya, unti-unting bumibigay ang dating matapang na si Remedios. Sa bawat sigaw ng sakit, mas lalo niyang nararamdaman na hindi na ito simpleng karamdaman. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo silang lumalapit sa isang katotohanang hindi pa nila kayang tanggapin. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Melay sa tunog ng kanyang cellphone. Mensahe yun mula sa kanyang asawa na si Ben. Makakapagpadala na ito ng pera matapos ang ilang araw na paghihintay. Hindi man kalakihan ng halaga, sapat na yun para sa pangangailangan nila at may matitira pa para makatulong sa iba. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit masakit ang mga sinabi sa kanya nung isang araw ng kanyang ninang, naisip pa rin niya ang kalagayan nito. Lo, nagpadala na po si Ben. May konting pera na po ako. Pupuntahan ko po muna si Ninang para mabigyan ko siya ng pang-check up. Mukhang hindi na talaga biro yung nangyari sa kanya eh. Ikaw talaga, Melay. Kahit nasaktan ka na nung nakaraan, iniisip mo pa rin siya. Hindi ka talaga marunong magtanim ng sama ng loob. Hindi ko rin po kayang pabayaan siya, Lo. Kahit anong sabihin niya, ninang ko pa rin siya. Tsaka nakita niyo naman po nung isang araw, hirap na hirap po siya eh. Bukod doon, naririnig ko rin siya gabi-gabi na dumadaing sa sakit. Oo, nakita ko. Pero sana matuto rin siya. Hindi pwedeng kahit nahihirapan na, ganun pa rin ang ugali niya. Sana nga po, Lo. Pero sa ngayon, mas importante po na matulungan muna siya. Baka lalo pang lumala kung pababayaan lang. O sige, ikaw nang bahala. Sige po, Lo. Ayoko rin po na magsisi ako kung may mangyari sa kanya. Tapos wala akong ginawa. O sige na, punta mo na. Sabihin mo na lang sa akin kung ano nangyari pagbalik mo. Hindi na nagtagal si Melay at dumiretso na sa kubo. Pagdating pa lang niya, agad niyang narinig ang mahinang pagdaing mula sa loob. Hindi na ito katulad ng dati na may lakas pa si Remedios magsalita. Ngayon, ramdam na ang panghihina. Ate Melay, buti dumating kayo. Hindi na po talaga maganda ang kalagayan ni Mama. Buong gabi po siyang hindi nakatulog at panay sigaw sa sakit. Wendy, kumalma ka. Nasaan si Ninang? Gusto ko siyang makita agad para malaman natin kung anong pwede nating gawin. Nandito lang po siya sa loob. Halos hindi na po siya makatayo kahit umupo lang. Hirap na siya. Melay, ikaw ba yan? Lumapit ka. Hindi ko na kaya. Parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Ang sakit na talaga. Ninang, nandito po ako. May dala po akong pera kahit papano. Pwede na kayo magpa-check up.
o dumiretso sa ospital kung kinakailangan. Salamat. Salamat, Melay. Akala ko pababayaan mo na ako pagkatapos na nangyari nung isang araw. Ate, maraming salamat po talaga. Wala na po talaga kaming ibang malalapitan eh. Huwag niyo nang isipin yun. Ang importante ngayon, madala natin si Ninang sa doktor. Hindi ko na kaya magtiis. Kahit anong mangyari. Gusto ko malaman kung ano tong sakit ko na to. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Tinulungan ni Wendy ang kanyang ina habang si Melay ang nag-aasikaso ng lahat. Dinala nila si Remedios sa malapit na ospital. Doon, sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri. Ilang oras silang naghintay. Umaasang may malinaw na sagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng test, walang nakitang konkretong dahilan ng mga doktor. Ang tanging sinabi, kailangan pa itong pag-aralan. Lumipas sa mga araw matapos ang check-up, ngunit walang pagbabago sa sagot ng mga ito. Sa halip na gumaling, mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Remedios. Unti-unti siyang pumayat. Ang kanyang muka ay halos lumubog at ang kanyang mga braso numipis na. Subalit kabaliktaran nito, ang kanyang tiyan ay lalo pang lumaki at mas naging kakaiba ang hugis. Hindi na ito maituturing na normal na paglaki. Sa loob ng kubo, araw-araw puno ng daing at paghingi ng tulong si Remedios. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nawawala. Hindi na ako ito. Tingnan mo nga ako. Ma, huwag mong isipin yan. Lalaban tayo. Kailangan mo lumaban. Pagod na ako, Wendy. Hindi ko na kaya ang sakit. Araw-araw na lang ganito. Gusto ko lang huminga ng maayos. Habang tumatagal, mas lalo pang humihina si Remedios. Halos hindi na siya makakain. Kahit tubig, hirap na rin siyang inumin. Ngunit ang kanyang tiyan, patuloy na lumalaki na para bang may sariling buhay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nawawala ang dating tapang ni Remedios. Ang babaeng dati walang pakialam sa iba, ngayon, hirap na hirap sa sariling katawan. Ang kanyang mga mata, puno ng takot at panghihinayang. Si Wendy naman, walang magawa kundi umiyak sa tabi niya. At sa puntong yun, hindi na lamang sakit ang problema nila kundi ang unti-unting pagkawala ng pag-asa at ang isang bagay na hindi pa nila nauunawaan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagpasya si Remedios na gawin ng isang bagay nang sa ganun kahit anong mangyari, mapapanatag ang kanyang kalooban. Kaya naman niyaya niya si Wendy na alalayan siya papunta sa bahay ni Melay. Dahan-dahang naglakad si Wendy habang inaalalayan ng kanyang ina palabas ng kubo. Halos hindi na makatayo ng maayos si Remedios. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi lang dahil sa laki ng kanyang tiyan, kundi dahil na rin sa panghihina ng kanyang katawan. Sa puntong yun, wala na siyang pakialam sa hiya o pride. Ang mahalaga na lamang, ang mapanatag ang kanyang kalooban bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan. Wendy, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya ang bigla ang galaw. Parang bawat hakbang ko, mas lalong pinipilipit ang loob ng tiyan ko. Pero kailangan nating makarating. Kailangan ko siyang makausap. Ma, konti na lang. Hawakan mo lang ako ng maayos, nandito lang ako. Hindi kita bibitawan. Kahit anong mangyari, sasamahan kita hanggang sa dulo. Hindi ko na alam kung aabot pa ako. Pero gusto ko lang maitama kahit papano yung mga mali ko. Ayokong umalis sa mundo na ganitong iiwan ko sa mga tao. Ma, huwag mo namang sabihin yan. Lalaban pa tayo. Hindi pa uli ang lahat. Makakarating tayo kay Ate Melay. Hindi na para sa sarili ko, Wendy. Para na lang sa'yo. Gusto ko kahit papano, may maayos akong maiwan sa'yo. Ayokong magaya ka sa akin. Ma, huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Natatakot ako eh. Hindi ka dapat matakot. Dapat matuto ka. Huwag mong tularan ang ugali ko.
Yun ang gusto kong ipabaon sa'yo. Pagdating nila sa bahay ni Melay, agad silang napansin ito. Hindi na katulad ng dati ang itsura ni Remedios. Halos hindi na siya makilala. Payat na payat ang katawan ngunit ang tiyan, malaki pa rin at tila mas mabigat pa kaysa dati. Ninang, Wendy, bakit mo naman pinaglakad si Ninang? Sana tinawag mo na lang ako. Mali kayo, pasok kayo at maupo kayo rito. Ate Melay, hindi na po talaga kaya ni Mama. Kaya po pinilit namin pumunta rito. Gusto lang po niya kayong makausap. Melay, pasensya ka na kung nandito na naman ako. Pero wala na talaga akong malapitan. At hindi na rin ako magpapanggap. Hindi na ako yung dati. Ninang, huwag niyo pong isipin yun. Nandito lang po ako. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan niyo. Hindi na para humingi, kundi para magpaalam. At para humingi ng tawad. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal. Ma, huwag naman ganyan, please. Tumahimik ka muna, Wendy. Hayaan mo ko. Ito na lang ang kaya kong gawin. Sa sandaling yun, lumabas si Lolo Benedicto mula sa loob. Tahimik siyang nakamasid. Kita niya ang pagbabago kay Remedios. Hindi na ito ang dating mayabang at mapilit. Sa harap niya ngayon, isang taong wasak at puno ng pagsisisi. Lolo, hindi ko inaasahan na haharap pa ako sa inyo ng ganito. Pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Mali ako. Ako ang may mali. Ninang, hindi lang kay Melay, kundi sa inyo na rin. Pinagsalitaan ko kayo. Hinusgahan ko kayo kahit kayo pa ang tama. Ako ang may kasalanan. At ngayon, pinagbabayaran ko na yun. Sana mapatawad niyo ako. Ngayon mo lang ba napagtanto yun nang wala ka ng lakas at wala ka ng matakbuhan? Opo, huli na. Pero totoo, lahat ng ginawa ko mali. Inabuso ko ang kabaitan ng iba at hindi ko pinahalagahan ang tulong na binigay sa akin. Ma, patawad. Patawad sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Melay. Ikaw na nga ang tumulong. Ikaw pa ang sinaktan ko. Ninang, huwag niyo pong isipin yun. Mang mahalaga po ngayon nagsisisi na kayo. At sa iyo, Wendy, patawad din anak. Hindi kita naturuan ng tama. Naging masamang halimbawa ako sa iyo. Ma, okay lang. Nandito pa ako. Hindi pa huli. Kaya ko magbago at hindi maging tamad, Ma. Melay, nakikiusap ako sa iyo. Kung ano man ang mangyari sa akin. Sana, huwag mong pababayaan si Wendy. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Ninang, Mama. Tahimik na napatingin si Lolo Benedicto. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang makakita ng ganitong uri ng pagsisisi. Yung hindi pilit, kundi totoo. Remedios, alam mo ba kung bakit nangyari sa ito? Hindi ko na kailangang malaman. Kasi alam ko na, kasalanan ko lahat. Ako ang gumawa niya sa iyo, Remedios. Lolo, kayo po? Oo, ako ang may gawa. Nakita ko kung paano niya abusuhin ang kabaitan ni Melay. Nakita ko kung paano mo sinira ang TV na regalo sa akin. Yun lang ang libangan ko, pero hindi mo pinahalagahan. Diyos ko, kaya pala ganito at walang makita ang doktor na sakit sa akin. Matagal ako nagtimpi, pero sumobra ka na. Kaya ginamit ko ang kaalaman ko sa kulam. Lo, bakit po hindi niyo sinabi agad? Tsaka kulam. Ibig sabihin na kulam si Ninang. May mga bagay na kailangan maranasan muna bago maintindihan. Tama kayo. Kung hindi ako umabot sa ganito, hindi ko mapapagtanto lahat ng mali ko. Ma,
Hindi ko kayo sinisisi, Lolo. Kung ako ang tatanungin, kulang pa nga ito sa mga ginawa ko. Sandaling natahimik ang lahat. Mabigat ang hangin ngunit malinaw ang isang bagay. Nagbago na si Remedios. Ngayon, nagsisisi ka na ba talaga? Hindi lang po nagsisisi. Natuto na. Kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, hindi ko na uulitin. Kahit kailan. Lolo, sana po, bigyan niyo ng isa pang pagkakataon si Ninang. Pakiusap po, tulungan niyo si Mama. Ayoko pa pong mawala siya. Kung ito na ang kapalit, tatanggapin ko. Pero kung may pagkakataon pa, gusto kong itama ang lahat. Napabuntong hininga si Lolo Benedicto. Tumingin siya kay Melay, pagkatapos kay Wendy, at muling bumaling kay Remedios. Sige, sapat na siguro ang natutunan mo. Lo, ibig sabihin po, Aalisin ko na ang kulam. talaga po. Salamat. Kahit anong mangyari, maraming salamat. Dahan-dahang inangat ni Lolo Benedicto ang kanyang kamay sa hangin. Tila may binubulong. Tahimik ang paligid at walang kahit na anong ingay. At sa sandaling yon, unti-unting humupa ang kirot sa katawan ni Remedios. Lumipas sa mga araw, unti-unting lumiit ang kanyang tiyan. Bumalik ang lakas ng kanyang katawan at nakakakain na siya. Nakakatayo at nakakalakad na ng maayos. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa kanyang ugali. Melay, salamat. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo. Pati na rin ang pagtitiis mo sa akin. Ninang, okay na po yun. Ang mahalaga maayos na kayo at magaling na. Ma, ang laki na ng pinagbago mo. Kailangan. Dahil kung hindi, baka hindi na ako nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sana tandaan mo yan. Hindi lahat nabibigyan ng pangalawang buhay. Opo, hindi ko nasasayangin. Sa baryo, kumalat ang kwento ni Remedios. Ngunit hindi na siya ang dating abusada. Siya na ngayon ay isang taong marunong magpasalamat, marunong rumispeto, at marunong makontento. At ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay ang kabaitan na hindi dapat inaabuso. Dahil ang taong marunong magtiis kapag napuno, kayang ibalik ang lahat ng sakit na kanyang tinanggap. Wak!